pagkakaroon ng kuto ay isang pangkaraniwang problema na nakakaapekto sa mga bata kasunod ng sipon at bubong. Ito ay nanggagaling sa pamilya ng mga parasite na maliit lamang at walang pakpak. Sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagsipsip sa dugo mula sa anit. Kontra sa paniniwala na kararami, ang pagkakaroon ng kuto ay hindi naman palatandaan ng pagiging marumi sa katawan o galing sa maduming kapaligiran. Ang makating infestasyon na ito ay tinatawag na capitis pedunculosis at ito ay nakukuha sa pamamagitan ng contact o pagbabahagi ng gamit sa ibang tao. Parehong over-the-counter drugs at reseta ang pwedeng gamitin upang maalis ang kuto sa ulo ng isang tao. Ang pagsunod ng direksyon na maayos at ang pag-aayos ng bahay at kapaligiran ay importante upang maiwasan ang pagkakaroon ng kuto ulit. Kati ng ulo ko, te. Matinding pangangati. Isang allergic reaction ang maaaring magdulot ng laway ng mga kuto sa panahon ng pagsipsip nito na maaari namang magresulta sa makakating red bumps sa iyong batok, anit at balikat. Ang ilang mga tao, lalo na kung ito ay ang kanilang unang pagkakaroon ng kuto, ay hindi nakakaranas ng pangangati. Sa anit, ang pinakakaraniwang panirahan ng kuto ay sa likod ng iyong tenga at pati na rin sa iyong batok. Ang kuto ay maliit na maliit, halos kasukat ng isang binhi ng presa, ngunit sila ay maaaring umabot hanggang sa 1/8 pulgada, 3 mm sa laki. Lisa sa buhok. Mukha itong mga buto na may buntot. Maaari silang mapagkamalang balakubak, ngunit hindi katulad ng balakubak, hindi sila madaling matanggal sa buhok. Ulo sa ulong kontak. Ito ang pinakakaraniwang mode of transmission at maaaring mangyari sa habang ang mga bata o miyembro ng pamilya ay naglaro o malalapit na magkakasama. Ay, pero nasuklay. Pagbabahagi ng personal na kagamitan. Hindi karaniwan, ang mga kuto ay maaaring mahawa sa pamamagitan ng mga sumusunod na kagamitan. Sombrero, brush, suklay, palamuti sa buhok gaya ng ipit, at headphones. Kagamitan sa bahay. Ang mga kuto ay maaaring minsang makuha mula sa pagkakaroon ng kontak sa mga kontaminadong tuwalya, damit, mga kumot, unan, upholstered na mga kasangkapan sa bahay. Ang mga bata mula sa edad bago mag-aral hanggang sa edad na pang-elementarya ay ang mga pinakamadaling kapitan ng infestation, na madalas naming nagiging sanhi ng paglipat ng kuto sa mga miyembro ng pamilya. Ang mga babae sa kahit anong edad ay madali ring makakuha ng kuto kaysa sa mga lalaki. Over-the-counter na mga produkto. Ang mga shampoo ay naglalaman ng alinman sa pyrethrin or permethrin ay karaniwang ang unang opsyon na ginagamit upang labanan ang infestation ng kuto. Kung ang over-the-counter na gamot ay hindi gumagana, ang iyong doktor ay maaaring magreseta ng shampoo o lotion na naglalaman ng iba't ibang sangkap. Naresetang mga gamot. Malatayon. Maglagay ka ng malatayon sa iyong buhok at pagkatapos ay kuskusin ito sa iyong buhok at anit. Ang gamot na ito ay nasusunog kaya panatiling itong malayo mula sa pagmumulan ng init tulad ng hair dryer, electric curlers at mga sigarilyo. Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang produktong ito dahil ang gamot ay maaaring makaapekto sa iyong sanggol. Linday.
Ang gasetang gamot na ito ay magagamit bilang isang lotion, cream o shampoo. Ang iyong doktor ay maaaring hindi i-rekomenda ang paggamit ng Lindane kung ang iyong timbang ay mas mababa sa 110 pounds or 49.9 kilos. Ikaw ay buntis, nagpapasuso, may seizures, o HIV infection. Ilan sa mga side effects nito ay ang irritation sa balat at pagkakaroon ng seizures. Benzyl alcohol lotion. Ito ay bago lamang na inaprobahan sa paggagamot at hindi dapat gamitin sa mga batang may edad 6 na buwan pababa. Ilan sa mga side effects na maaaring isama ay ang irritations ng anit, balat at mata. Ayon sa Food and Drug Administration, ang malubhang epekto nito ay pagkakaroon ng seizures, pagkawala ng malay o kamatayan na maaaring mangyari kung ang produktong ito ay ginagamit sa premature na sanggol. Pagsuyod sa basang buhok. Kung hindi mo nais na gumamit ng insecticides, ang isang suklay na may pinong ngipin o tinatawag na suyod ay maaaring gamitin upang tanggalin ang kuto mula sa basang buhok. Ulitin bawat 3 hanggang 4 na araw sa loob ng 2 linggo. Ang pamamaraan na ito ay inirekomenda bilang unang linya ng paggamot para sa mga batang may edad 2 taon pababa. Hugasan ang mga kagamitan sa mainit na tubig. Hugasan ng kumot, laruang hayop, damit at sombrero sa mainit na tubig na may sabon, na hindi bababa sa 130 Fahrenheit, 54.4 degrees Celsius. At tuyuin ang mga ito sa mataas na init na hindi bababa sa 20 minuto. Ibabad ang mga brush at suklay sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Ibalot ang mga kagamitan sa plastic bag. Ilagay ang kumot, damit at hindi nahuhugas ang mga item sa isang bag na hindi mapapasukan ng hangin sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Ito ay para mamatay ang mga buhay na kuto at ang bagong pisang mga kuto ay mamamatay din dahil wala silang nakukuhang nutrisyon na kinakailangan nila sa mga unang araw ng kanilang buhay. Pagpigil sa pagkalat ng puto. Mahirap maiwasan ang pagkalat ng puto sa pagitan ng mga bata sa pangangalaga at sa school setting. Maraming nagaganap na close contact sa mga bata at sa kanilang mga ari-arian na nagiging dahilan ng madaling pagkalat ng mga puto. Ito ay walang refleksyon sa iyong mga gawi, sa kalinisan o sa iyong anak. At ito ay hindi isang kabiguan sa iyong bahagi bilang isang magulang kung ang iyong anak ay makakakuha nito. Maaari mong sabihin sa iyong anak na huwag ipapahiram ang mga sombrero, suklay, brush, palamuti sa buhok at iba pang mga personal na kagamitan. Ngunit ito ay hindi makatotohanan kung sasabihin natin sa ganitong paraan ay matatanggal na ninyo ng inyong anak ang lahat ng uri ng mga kontak na maaaring magresulta sa pagkalat ng puto. Ang pinakamahusay na diskarte sa pagpigil sa pagkalat ng kuto ay ang paggawa ng masusing hakbang upang alisin ang mga kuto at ang kanilang mga itlog upang hindi ka na magkaroon pa ng mas maraming kuto.